Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Binatilyo sa Mangaldan, Pangasinan, nahulog sa ilog at nalunod matapos umanong kilitiin. Antas ng baha sa ilang lugar sa Hilaga at gitnang Luzon, mas tumaas pa. Price freeze, mahigpit na ipinatutupad sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. At signal number 3, nakataas sa ilang lugar sa Hilaga at gitnang Luzon dahil sa masamang panahon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, pumalo na sa mahigit 1,400 ang bilang ng evacuees sa Pangasinan at ang ilang evacuees nagkakasakit na. Nakatutok si CJ Turida. Base sa 5 a.m. bulletin ng Pangasinan PDRRMO, pumalo na sa 1,421 pamilya ang nasa iba't ibang evacuation center sa probinsya. Katumbas ito ng 5,172 individual. Sa Barangay Maluwad, Dagupan City as of 9 a.m., umakyat na sa 103 pamilya, katumbas ng 329 na individual ang nasa evacuation center. Ang ilan nasa stage ng covered court. Ayon sa ilang evacuee, nagkakasakit na ang kanilang mga anak dahil sa kanilang sitwasyon. Tulad ng 7 taong gulang na anak ni Jovi na inuubo na. Gabi pa noong linggo nang sila'y ilikas mula sa Zone 2. Nagkakawa na po yung mga bata po ng ubo, sipon po. 17 apo naman ni Nanay Juliet ang nasa evacuation center. Mula sila sa Kalyados kung saan hanggang dibdib ang lalim ng baha. Ang ilan sa kanyang mga apo, matagal na raw tinamaan ng ubot sipon. Bali nung pagdating namin, 3 days na kami rito. Ayon sa Health Authority, sadyang humihina ang immune system ng mga bata tuwing masama ang panahon. Lalo na kung nauulanan, nababasa ang damit at hindi agad nagpapalit. Opo. So ang ginagawa po namin, araw-araw po kaming umiikot. Chine-check po namin yung mga vital signs nila, kung may lagnat, tapos kung ano yung mga complaint nila, ubo-sipon. Sapat naman daw ang gamot mula sa barangay at City Health Office para sa mga evacuee. 95% ng barangay Maluwad ang binabaha. Nangangamba ang mga opisyal ng barangay sa banta ng Bagyong Emong, kaya nagpapatupad na sila ng forced evacuation. Mas lalo pang lalakas yung hangin kaya kailangan nating ilabas yung ating mga tao. Ayaw natin kasi magkaroon ng casualty dito sa ating barangay kaya kailangan mailabas natin ang dapat mailabas. Tumataas pa ang baha sa evacuation center, kaya inakyat na sa ikalawang palapag ang ilang evacuee. Galing tayo sa isang school building sa aking likuran na nagsisilbing evacuation center. At dahil sa patuloy na pagtaas ng antas ng baha, kinakailangan ng mga evacuee na sumakay sa rescue boat upang makalabas dyan at makabili ng kanilang mga pangangailangan. Nagpapatuloy ang rescue operation ng mga otoridad kaya patuloy rin na nadaragdagan ang bilang ng mga evacuee. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, tiniyak ng DTI ang sapat na supply ng basic commodities sa Pangasinan na tatagal sa loob ng 2 buwan. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy ang monitoring na ginagawa ng DTI sa mga pamilihan, ganun din sa mga supermarket para matiyak na walang mga makakapanamantalang mga tendera ngayong panahon ng kalamidad. Dagsang mga namimili ng pagkain sa mga grocery stall sa Mangaldan Public Market dahil kasi sa naranasang pag-ulan at pagbaha. Maraming mamimili ang nais na lang mag-stock ng supply sa kanilang mga bahay. Marami naman po, mga noodles, sardinas. Sir, kumusta ang presyo? May pagtaas pa? Wala naman po. Sa monitoring ng Department of Trade and Industry o DTI Pangasinan, sasapat daw sa loob ng 2 buwan ang supply ng basic commodities sa probinsya. Kaya walang dapat ikapangambang mga consumer. Wala ring dapat na paggalaw o pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Babantayan ng DTI ang mga retailers sa palengke na posibleng manamantala sa presyo ng bilihin. Usap tayo sa ating mga retailers na sana po ay pag tayong magsamantala sa mga panahong ito, bagkos ay
tulungan natin ang mga kababayan natin. Automatic din ang price freeze sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Nakapag-issue na tayo ng price freeze sa Umingan kasi siya po yung unang munisipyo na nag-declare ng state of calamity. Chris, maraming lugar na sa North and Central Luzon ang nasa ilalim ng state of calamity. Sa probinsya ng Pangasinan, 9 na lugar ang isinailalim sa state of calamity dahil na rin sa malawakang mga pagbaha. Kabilang dyan ang Dagupan City, Calasiao, Mangaldan, Santa Barbara, Binmalay, Lingayen, Malasiki, Mga Tarem at ang bayan ng Umingan. Sa part naman ng Region 3, isinailalim na sa state of calamity ang probinsya ng Pampanga, ganun din ang Bataan. Sa Tarlac naman ay 3 bayan ang nasa state of calamity, kabilang dyan ang Kamiling, Paniki at ang Moncada. Habang sa Bulacan naman ay under state of calamity na ang Balagtas, Kalumpit, Paumbong at maging ang Mekawayan. Dito naman, Chris, sa ating kinaroroonan sa Malimgas Public Market sa lungsod ng Dagupan, bagamat nakakaranas ng pag-uulan at medyo may kataasan pa rin ang pagbaha dahil pa rin syempre sa high tide na mas pinapalala pa ng tuloy-tuloy na buhos ng ulan, ay makikita natin na napakarami pa rin mga nagbebenta ng gulay kahit na medyo parang floating market ang dating, ay napakarami nagbebenta ng gulay. Ayon sa mga negosyante, marami naman daw o sapat naman daw ang supply ng gulay. Kahit pa nga yung mga native na mga gulay, yun nga lamang asahan natin yung pagtaas o yung bahagyang pagtaas sa presyo sa ngayon ng gulay, especially yung mga highland vegetables dahil nga doon sa kakaunting supply ng gulay mula nga sa probinsya ng Benguet. Hanggang sa mga oras ito, Chris, ay napakarami pa rin yung mga namimili dito nga sa palengke at actually yung mga namimili, Chris, galing pa yan sa iba't ibang mga barangay na naglalakad na lamang papunta dito sa pamilihan. Bukod sa mga gulay, Chris, ay napakarami rin yung mga benta na karne ng baboy, baka at ng manok. Doon naman mismo sa loob ng Malimgas Public Market. Tuloy-tuloy ang ginagawang monitoring ng DTI, ganun din ang Department of Agriculture para matiyak nga, well, number 1, yung sapat na supply sa bilihin at pangalawa, syempre yung adjustment doon sa presyo para matiyak naman na kayang-kayang abutin pa rin ang presyo ng ating mga consumers, especially ngayon na panahon ng kalamidad, talagang hirap na hirap din ang ating mga kababayan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Isinailalim na rin sa state of calamity ang bayan ng Mangaldan dahil sa nararanasang pagbaha. Narito ang report. Kabuuang 30 barangay ang apektado ng pagbaha bunsod ng pag-apaw ng mga creek o daluyan ng tubig. Kaya isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Mangaldan matapos ang naranasang pagbaha sa iba't ibang lugar. Ma'am, yung mga barangay po natin na medyo may mga kalaliman po, isa po dyan yung Anulid, yung Barangay Bari, Barangay Maasin, mayroon din portion dyan na malalim. Ito po sa may Amansabina, Ligasangan, Landas, Nabaluan, Usyem, Bunlag, mga ganyan. Pinaka-apektado ng baha ang Barangay Anolid, kung saan mahigit sa 1,700 na kabahayan ang pinasok ng tubig baha. Ika-4 na araw na ngayon ng nararanasang pagbaha sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Ang problema ngayon ng mga residente ay yung baha sa loob ng bahay na hindi humuhupa dahil napakarumi at napakaitim na ng tubig. Bukod pa dyan ay nagsisimula ng pamugaran ng mga lamok at minsan daw ay meron pang mga palutang-lutang na daga. Pareho pang malilitang 2 anak ni Mary Rose. Simula noong Lunes ay sa papag na lang nakapwesto ang kanyang mga anak. Ayaw niyang palusungin sa baha ang mga anak lalo pat may mga sugat sila sa paa. Hindi makababa, hindi rin makapaglaro. Siyempre tubig, malalim ang tubig. Ayoko, baka magkaliptos sila. Batid ng mga opisyal ng barangay ang mga problemang kinakaharap ngayon ng mga residente. Regular ang ginagawang pag-iikot ng mga opisyal ng barangay sa lugar. Kagabi ay namahagi na sila ng food pack sa mga apektadong residente. May mga gamot po doon sa barangay kung may kailangan po sila. Nandun lang po kami 24/7 na nagbabantay. Sana mag-ingat po tayong lahat. Naka-alerto ang otoridad dahil na rin sa banta ng bagyo. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Isinailalim na rin sa state of calamity ang buong lalawigan ng Pampanga. Sundan sa report ni Glam Caligdan Dizon. Malawakan ang naging epekto ng pagbaha sa iba't ibang lugar sa lalawigan ng Pampanga dulot ng magkakasunod na bagyo at habagat.
Kaya idineklara na ang state of calamity sa buong lalawigan upang matugunan ang matinding pinsalang dulot ng masamang panahon. Samantala, kabilang sa mga nalubog sa baha ang Domingo B. Flores District Hospital sa bayan ng Macabebe. Pinasok ng baha maging ang mga koridor, mga kwarto ng pasyente at nurse station. Bunsod nito, inanunsyo ng pamahalaang panlalawigan na pansamantala munang isara at itigil ang operasyon sa ospital. May set up na rin na Type 1 Fixed Emergency Medical Facility na itinalaga sa Santo Tomas Evacuation Center para sa mga pasyente ng Domingo B. Flores District Hospital at sa iba pang apektadong residente sa ika-4 na distrito. Magkakaroon kami ng group chat ng Department of Health. Kaya nagpa-prepare na ako ng mga satellite ng mga hospital. Just in case hindi magkasya, gagamitin namin yung isolation na ginamit ng COVID. Tapos yung mga multipurpose ni Mayor, yung bukas center, and sa multipurpose, maglalagay ng mga bed doon, mga doktor, mga oxygen. Bukod sa satellite hospitals, nagsagawa rin ng libreng medical mission sa mga residenteng inilika sa Bacolor Mini Convention Center, bunsod ng matinding pagbaha. Ayun, para maiwasan rin natin yung mga influenza-like diseases, mga cough and colds, upper respiratory diseases na nakukuha sa pag nakakasama mo sila sa isang area. Namahagi rin ang PHO ng gamot kontra alipunga at rashes na madalas maranasan ng mga evacuees sa ganitong panahon. Glam Calicdan, Dizon, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 3 bagyo na ang minomonitor ngayon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong Dante, bagyong Emong at isa pang bagyo sa labas ng PAR na ayon sa Pag-asa ay hindi naman inaasahang papasok o makakaapekto sa bansa. Ang bagyong Dante nakalabas na sa PAR kaninang alas 3 ng hapon. Patuloy nitong naimpluwensyahan ang galaw ng bagyong Emong. Ang bagyong Emong naman unti-unting iikot, paakyat at lalapit sa Northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, posible itong maglandfall sa La Union, Ilocos Sur o Ilocos Norte bukas ng umaga. Base sa 2 PM bulletin ng Pag-asa, nakataas na ang signal number 3, 2 at 1 sa halos buong Northern Luzon dahil sa bagyong Emong. Anumang oras ay maglalabas ang Pag-asa ng bagong listahan ng mga lugar at signal kaya umantabay sa updates. Patuloy na hinahatak o pinapalakas ng 2 bagyo ang habagat. Base sa datos ng Metro Weather, maulan sa halos buong Northern at Central Luzon. Posibleng may matitinding buhos sa Zambales, Pangasinan, Abra, Ilocos Provinces, Benguet at Apayao. Inaasahan din ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Nasa kulungan pero hindi alaga ang sawa na yan. Sa Kalasyaw, Pangasinan, may katabi itong manok na siyang alaga ng may-ari. Kwento ni Yus Cooper Saldi Posadas Tamayo, natagpuan na lang niya ang ahas kasunod ng baha sa kanilang lugar. Posible umanong nabulabog ito ng pagtaas ng tubig. Paalala ng mga eksperto, sakaling makakita ng ahas, huwag itong hahawakan at sasaktan. Ipagbigay alam agad ito sa mga otoridad para ma-rescue. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Insi anyos na binatilo sa Mangaldan, Pangasinan, nahulog sa ilog matapos na kilitiin. Biktima, nalunod. Naka-alerto Jasmine Gabriel Galban. May huminga siya ng 20 sa akin kahapon. Akala ko babalik, hindi na pala babalik. At matagal ko alaga yun. Mula maliit yung Matinding pagdadalamhati ang nararamdaman ni Lola Lucrecia matapos na malunod sa ilog ang kanyang 15 anyos na apo na si Christopher de Guzman. Kuwento ni Lola Lucrecia, bago umalis ng bahay ang apo ay nakangiti na sinuyo pa siya para humingi ng pera. Yun na palang huling beses na makikitang buhay ang apo.
Lagi ko sinasabihan na yung isang barkada niya, hindi sumusunod sa akin, pero kahit gano'n, iniintindi ko na lang siya kasi bata pa siya. Pero masakit sa akin kasi kahit gano'n siya, mahal na mahal ko yun. Sa investigasyon ng otoridad, naglalaro malapit sa Old Mangaldan River ang biktima kasamang 3 kaibigan. Nakakapit daw ang biktima sa bakal na nagsisilbing handle ng tulay. Kiniliti raw siya ng isa sa mga kaibigan dahilan para makabitaw siya at mahulog sa ilog. Po sila na naglalaro, tas yung bata pong nanalunod, kinapit niya po yung kamay niya talaga na ayaw niya pong bumaba sa ilog. Then nung cause ng yung kiniliti na po siya, yun na po yung cause ng nahulog na po siya sa opo. Pahirapan ang pag-rescue sa biktima dahil na rin sa lakas ng agos ng tubig. Umabot pa sa mahigit 4 na oras bago tuluyang na-retrieve ang katawan ng biktima. Sinampahan ng kasong reckless imprudence resulting to homicide ang 18 anyos na binatang kumiliti umano sa biktima. Patay rin ang 48 anyos na pedicab driver matapos madulas at malunod sa Payas Creek sa barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Nakitang lumulutang ang kanyang katawan sa creek kaninang umaga. Ayon sa mga opisyal ng barangay, alas 11 kagabi nang huling makitang buhay ang biktima. Pauwi na raw ang biktima sa kanilang bahay nang madulas sa Payas Creek. Yung daanan po nila dyan talagang lubog din po sa baha. Kaya possible po na baka hindi po niya nakita yung mismong daanan niya. Mahigpit na ipinagbabawal sa ngayon ang pagligo sa mga kailugan sa bayan. Mas maigi siguro na manatili na lang sa kanilang mga bahay. At yung mga magulang natin siguro payuhan din yung mga anak na hanggat maaari umiwas sa mga ganong pangyari. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Buwis buhay naman ang pagresponde ng mga kawani ng Barangay Tuyo sa Balanga City, Bataan. Naritong report. Nagsagawa ng pre-disaster risk assessment and situation update ang provincial government ng La Union kaninang umaga bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Emong at Dante sa lalawigan. Pinangunahan yan ni La Union Governor Mario Ortega kasama ang PNP, PCG, PDRRMO at Red Cross. Samantala, namahagi na ang provincial government at DSWD ng food pack sa mga pamilyang apektado ng pag-ulan dulot ng habagat sa bayan ng San Gabriel. Makikita sa video na ito ang tila buwis buhay na pagresponde ng ilang kawani ng Barangay Tuyo sa Balanga City, Bataan matapos tuluyang mabutas ang dike sa lugar hapon noong Martes. Ayon sa social media post ng Saguneang Barangay ng Tuyo, nagsasagawa ng sandbagging sa lugar upang mapigilan ang pagtagas ng tubig at maprotektahan ng mga kabahayan sa paligid nang tuluyang masira ang dike. Sa kabila ng pangyayari, ligtas na nailikas sa mga apektadong pamilya sa tulong ng barangay officials at volunteers. Nakaranas din ng pagbaha sa ilang lugar sa Bataan, kabilang dyan ang ilang kalsada sa bayan ng Samal, Orani at Hermosa. Ayon sa otoridad, umabot sa 3 talampakan ang lalim ng baha sa ilang lugar. Handa naman daw ang lokal na pamahalaan sakaling kailangang lumikas ng mga residente. Sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, hindi madaanan ng isang tulay sa Alfonso Castaneda matapos umapaw ang tubig mula sa ilog dahil sa pag-ulan. Pinagbawalan munang tumawid sa tulay ang mga motorista. 9 na barangay na rin sa bayan ng Haen, Nueva Ecija ang naapektuhan ng pagbaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Ayon sa Haen MDRRMO, as of 8 a.m. ngayong araw, nasa 843 families na ang apektado ng pagbaha. Nagsimula na rin mamahagi ng relief goods ang Haen LGU sa mga apektadong residente. Inabisuhan naman ng pamahalaang panlalawigan ng Ilocos Sur ang lahat ng bayan at syudad na pagsagawa ng preemptive evacuation para sa paghahanda sa bagyong Emong. Naka-preposition na rin ang kagamitan ng PDRRMO sakaling manalasa sa lalawigan ng bagyo. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Nagpapakawala pa rin ng tubig ang 3 reservoir sa Luzon. Buwaba na sa 750.46 meters ang tubig sa Ambuklaw Dam sa Bocod, Benguet, pero 3 gates pa rin ang nakabukas as of 8 a.m. Tumaas naman sa 574.64 meters ang water level sa Binga Dam sa Itogon, Benguet na may 4 na gates na nagpapakawala. Samantala, 1 gate ang nakabukas at nagpapakawala sa Ipo Reservoir sa Norsagaray, Bulacan. Buwaba rin ang tubig sa Lamesa Dam na hindi na umaapaw. Tumaas naman ang tubig sa Angat, San Roque, Pantabangan at Magat Dam. Ilang magsasaka nagmamadaling isalba ang kanilang mga pananim bago malubog sa baha. Tutukan sa report.
Sa Atok, Benguet, maagang inani ng mga magsasaka ang tanim nilang wombok o Chinese cabbage kahit hindi pa panahon ng anihan. Kaysa raw masira ang gulay, magbabaka sakali na lang silang may bumili kung ibibenta nila. Nalubog din sa baha ang ilang taniman at palayan sa Pangasinan dahil sa patuloy na pag-uulan. Sa kabuuan, 323 million pesos ang inisyal na halaga ng mga nasirang pananim sa buong bansa dahil sa halos isang linggong pag-ulan. Pero paniguro ng Department of Agriculture, walang dahilan ang publiko na mangambang baka kulangin sa supply ng pagkain o magmahal ang presyo nito sa mga palengke. Sa gulay, karamihan ng mga naunang nagtanim ay na-harvest. So wala rin tayong nakikita. So yung mga nagtanim agad prior to bagyo, yun yung maapektuhan. But definitely, we can easily recover dito sa mga pagtatanim uli nila. Nasa 6,700 metric tons ang kabuuang nasirang palay. Paliwanag ng DA, nasa loob ito ng nakaproject na palay kada taong pwedeng masira o mawala bunsod ng mga bagyo. Sapat din daw ang supply para sa relief operations at para sa 20 pesos rice program. Yung stocks din ni NFA ngayon nasa 450,000 plus metric tons. So more than 9 billion bags yan na ginagamit for relief and for P20 program natin. So we have enough supply for calamity relief efforts plus yung sa P20 program natin. Ayon sa DA, pinakaapektado ang Regions 1, 2, 3, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Region 6 at 12. Naglaan ng DA field offices and agencies ng hindi bababa sa 500 million pesos na intervention para makapagtanim muli. Iba pa yan sa nasa 400 million pesos naman na inilaang pautang sa mga magsasaka. Glam Calicdan, D-Zone, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. 40 bayan at lungsod sa bansa ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa masamang panahon. Ayon sa pinakahuling datos ng NDRRMC, pinakamarami sa mga yan ay mula sa Calabarzon o mga lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. 2 ang kumpirmadong nasawi, 2 ang sugatan at may 2 ring nawawala. Patuloy ang verification sa ulat na 10 iba pa ang nasawi, 6 ang nasugatan at 6 ang nawawala. Halos 3 milyong tao o halos 800,000 pamilya ang apektado ng masamang panahon. Halos 6,000 naman mula sa Region 1, 2, 3, 6, Calabarzon, Mimaropa, Caraga at CAR ang inilikas. Sa gitna ng sunod-sunod na hagupit ng masamang panahon, may magandang balita ang Social Security System o SSS. Maglalabas sila ng revised guidelines para gawing 7% per annum ang interes sa Calamity Loan Program. Mas mababa yan kumpara sa umiiral na 10%. Pwede na ring i-renew ang Calamity Loan matapos ang 6 na buwan basta nababayaran ng maayos ang kasalukuyang loan. Papabilisin na rin ng SSS ang activation process sa naturang loan. Kung dati inaabot ng 1 buwan, pwede na raw ma-activate ang Calamity Loan sa loob ng 7 working days. Paalala po, pwede lang mag-apply sa SSS Calamity Loan ang mga miyembro na may hindi bababa sa 36-month contributions. 6 sa mga ito ay naihulog na dapat sa loob ng 1 taon bago i-file ang Calamity Loan. Pasintabi po mga kapuso, isang naagnas na bangkay ang na-recover sa bahagi ng Purok 1, Barangay Santo Tomas North, HN Nueva Ecija. Nakita ito ng isang bantay bayan alas 11:30 kahapon kaya agad niyang itinawag sa otoridad. Kinilalang bangkay ng kanyang asawa, isang 59 anyos na lalaki na residente ng Barangay Pula, Talavera, Nueva Ecija. Napaulad siyang nawawala pasado alas 7 ng umaga noong July 21 habang tumatawid sa irigasyon sa nasabing lugar. Isasalba raw sana ng biktima ang kanilang alagang kalabaw nang mangyari ang insidente.
wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. Sa kasagsagan ng bagyo, nasunog ang isang establisimento sa Barangay Taloy sa San Carlos City, Pangasinan pasado alas 11 kaninang umaga. Idineklara ang fire out 1:00 ng hapon. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng BFP sa sanhi at pinagmula ng sunog. Inaalam pa rin ang kabuuang danyos at halaga ng mga ari-ariang natupok ng apoy. Wala pang pahayag ang may-ari ng nasunog na establisimento. Mga kapuso, nadagdagan pa ang mga lugar sa Hilaga at Gitnang Luzon na isinailalim sa state of calamity. As of 4 p.m. ngayon, July 24, 2025, isang syudad at 8 bayan na sa Pangasinan ang nagdeklara ng state of calamity. Yan ang Dagupan City, Mangaldan, Calasiao, Santa Barbara, Binmalay, Lingayen, Malasiki, Mangatarem at Umingan. Sa Region 3, isinailalim na rin ang probinsya ng Pampanga at Bataan sa state of calamity. Maging ang bayan ng Kamiling, Paniki at Moncada sa Tarlac at Balagtas, Kalumpit, Paumbong naman at May Kawayan sa Bulacan. Bunsod dyan ng malawakang pagbaha na dala ng habagat at magkakasunod na bagyo. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.